Let's give the Lord a hand of praise. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Totoong kahanga-hanga ang Panginoon, kamangha-manghang kanyang mga gawa. Amen. Magandang umaga sa lahat sa pangalan nating Panginoon. Papuin ko muna kayo siguro. Upo na kayo. Ilang announcement. Meron po kaming mga nakalinyang missionary trips. Una po sa Calawag, Quezon, April 7. Kaya siguro April 6 pa lang alis na kami dito dahil maghapon yung seminar ng 7. At pagkatapos ay didiretso naman kami sa Isabela on the 10th. Anniversary naman ni Pastor Mel Kalimag, April 10. At pagkatapos ay i-dedicate naman yung bahay ni Sister Myrna na nagtatrabaho sa Hong Kong the following day, the 11th. Of course, ang ating youth camp ay April 12 hanggang 14. No? So, maganda-handa na ang OI kasi alam ko yung mga elders natin ay naghahanda na rin para umalalay sa ating mga young people natin. At meron din akong mga natanggap na request for sponsorship. Ito po yung mga kapatiran natin talagang wala silang may pambabayad dun sa youth camp, no? Kasi meron sinisingil na kung di ko nagkakamali ay 750. Tama ba ako? Pare Eli, 750 ba yan bawat tao ang ating sinisingil na youth camp fee sa youth camp? Wala ba si Pare Eli? Okay. Tama ba yon? 750? Tama, okay. So meron tayong natanggap na request. So yung mga magulang dito na wala naman kayong mapupuntahin yung mga anak at meron naman kayong spare na pera, I encourage you to help out kasi marami po mga kabataan na gustong pumunta pero wala po silang pambayad. No? Okay. Mamayang hapon ay tuloy na tuloy po yung ating indignation service na gagawin dun sa Baras. Nung nakaraang Sunday ay itinuloy po nila ang service at ang ayon sa report, galing po kasi ako dun nung Miyerkules, nung Huwebes, ay maganda daw po ang service nung Sunday at ang suporta ng mga kapatid na yung kitang-kita, no? Nakita po ng mga barangay officials doon, mga kapitbahay, yung mga sasakyan na nagparado doon sa gilid ng daan at talagang nagpakita na dito sa ating pananampalataya ay may pagdadamayan. At para sa akin, importante po yun. No? Lagi nating nadidinig sa preaching that you have eternal life when you are able to live your life for others. Yan ang patunay na meron tayong buhay na walang hanggan. Because we don't live for ourselves, but we spend our lives so that others can benefit, and we always want to be a blessing to other people. At ang balita po sa Baras ay marami pong magandang development na nangyayari. Napag-alaman ng mga kapatid natin nagtatrabaho sa Kapitolyo, ni Sister Marisa, Sister Tina, na pwede pa pala talagang applyan at kausapin ng GSIS. GSIS ang may-ari ng lote. At pwede nilang kausapin at makipag-negotiate upang mabili ang lote dun sa GSIS dahil agricultural land lang naman ang classification nun at hindi naman masyadong mahal yun. Kaya lang, inuuna na silang mag-apply nung yung nagpa-demolish ng mga tao na nag-apply na sila ng title. Pero may para naman para mapigilan yon at purihin ng Panginoon, natumbok namin ng NGO dyan sa UP, sa Teachers Village at ang advice sa amin ay
ah, ang ihabla yung kalaban dahil sa mga nasirang bahay. Kasi ang dami pong irregularities talaga nung demolition na nangyari. Bagamat may court order, ay marami pong irregularities. Na unang-una, wala pong yung nire-require na 30 days notice bago mag-demolish. Dapat meron yun, pero wala pong gano'n. Pangalawa, wala pong arrangement para sa relocation. Kaya talagang hindi po katanggap-tanggap yung ginawa nilang demolition. At ayon sa mga nakakausap naming lawyers ay malaki ang laban kung ilalaban nila yung kaso doon sa Malacañang. At dahil sa ginagawa nating pagpo-post sa Facebook, social media, at yung indignation na services natin ay natatawag na rin po ang pansin ng ilang mga government agencies, no? At hindi tayo titigil hanggat hindi natin natutumbok ang tamang tao na makakausap natin at tutulong sa atin tungkol sa problema sa Baras. Amen? So mamaya kung gusto po ninyo sumuporta, alas 4 po ng hapon ang gawain doon. Kung wala rin lang kayong gagawin sa bahay, I encourage you to be there. Just say amen to the preaching of the word. At huwag kayong magugulat na may mga inihanda silang mga banners at mga placards doon na nagpapahayag ng kanilang indignation o ng sama ng loob sa nangyaring kapihan sa kanila doon sa illegal na demolition na ginawa. Okay? So, ako po magsasalita mamaya doon sa integration service. At doon tayo sa bahay ng isang kapatiran, kina Brother Michael. At siyempre, mag-overflow doon sa karsada ang crowd dahil kagaya ng nakaraang linggo na mas marami tayo kaysa sa usual na congregation na nagtitipon doon at napakaliit lang ng space ni Brother Michael doon sa kanyang shop na itinayo malapit doon sa na-demolish na community. Okay? So, pag-pray natin yon. At ang mga kapatiran po natin sa States ay nag-uusap-usap na po at pinag-uusapan nila ang nangyaring demolition. Hopefully ay may mga magpapadala ng tulong sa ating mga kapatiran. Kasi talaga pong napakahirap ng kalagayan nila. Kahit ilagay nyo sana ang sarili nyo doon sa nararanasan nila ngayon, bigla sila nawala ng bahay, hindi nila alam kung saan lalagay yung mga gamit nila. At yung isang brother to, ang kwento sa amin ay pag magbibihis na sila at saka pa lang sila maghahanap ng isusuot at hindi na alam kung saan mga sako nila inilagay yung kanilang damit na ibibihis. Napakahirap po ng kanilang lagay. Yung mga bata po ay nagkakasakit na at pagkatapos ay wala po silang mga comfort rooms na magagamit kasi nakikitira lang po sila sa mga bahay ng mga kapitbahay na nagmamalasakit. Okay? So remember to pray for them. Okay? Sa umagang ito ay mangangaral ako tungkol sa secret of inner beauty. Ang sekreto po ng pagpapaganda. Of course, pagka nangungusap po ng ganito, ay hindi po literal na kagandahan ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ko po kayo tuturuang mag-makeup at maging fashionista sa inyong pananamit. Kung hindi, titingnan natin ang instructions ng Biblia kung paano pwedeng maging maganda ang isang babae. At ang pinag-uusapan po natin ay ang iglesia. Amen? When we talk about women in the Bible, we're always talking about the churches. At naintindihan natin na mayroong isang iglesia na namumukod tangi. Maraming iglesia ngayon ang pilit na tumatawag ng pansin, nangaakit sa ating Panginoon para silang piliin. Pero namili na ang Panginoon before the foundation of the world. At ang angking kagandahan ng iglesyang ito ay kagandahang lihim. Secret na kagandahan. Sana nga kung meron tayong sa song chart natin yung
beauty is in the eye of the beholder. Mamaya sana kantahin natin yon. Kung meron lang. Kahit na chorus lang. Kasi napakaganda nung awitin na yan. Okay, we'll stand up and we will read our text in the book of Genesis, chapter 29, verses 17 to 18. Genesis 29, 17 to 18. The secret to inner beauty. Dito sa verse 17, sa Tagalog, ito ang nakasulat. At ang mga mata ni Leah ay mapupungay. Datapwat si Raquel ay maganda at kahali-halina. Sa English nga, tingnan nga, Brother JP sa English, sabi, Leah was tender-eyed, but Rachel was beautiful and well-favored. Well-favored. Beautiful and well-favored. Siguro mala Miss Universe ang dating ni Rachel, ano? Kumpara kay Leah, na si Leah, maganda din naman, pero sabi nga natin sa Tagalog, hindi masyadong kagandahan. Amen. Mapungay lang yung kanyang mata. Balik tayo sa Tagalog. Verse 18. At sininta ni Jacob si Raquel. In other words, na-attract siya masyado kay Raquel at kanyang sinabi, paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Sinabi niya ito sa kanyang biyanan na si Laban. Maglilingkod ako sa iyo ng 7 taon alang-alang kay Raquel. Talagang loves na loves ko si Raquel at lahat ay gagawin ko para mapasa akin siya. Sa 1 Peter chapter 3 verse 1 to 4, bago kayo popuin, ay ito ang nakasulat. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarili-sariling asawa. How many can say amen to this? Upang kung ang ilan ay hindi tumatalima sa salita, in other words, kung ang asawa nyo ay unbeliever at hindi tumatalima o hindi sumusunod sa salita, ay mga hikayat ng walang salita. Napakagandang pangungusap. Pwede pala kayong manghikayat ng hindi gumagamit ng salita. Para ang mga unbelievers ay mahikayat ng believing wives nang hindi gumagamit ng salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae. Hindi salita kung hindi ugali. Ito ang pinag-uusapan nating inner beauty. Next verse. Sabi rito, sa pagkamasid nila ng iyong ugaling mahinhin na may takot. Purihin ang Panginoon. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng mga maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago. Yung pala dapat ang pinagaganda natin, ang pagkataong natatago, the inner man. Yung pagkataong hindi nakikita sa labas. Yung natatago, yung nasa loob na pagkatao. In other words, ang ating kaluluwa na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at mapayapa. Purihin ang Panginoon. Meek and humble. Meek, ano sa Tagalog yun? Meek and quiet spirit. Espiritong maamo at mapayapa. Ayan palang kagandang binabanggit dito ng ating Panginoon, which is in the sight of God of great price. Manalangin tayo. Lord Jesus, mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng mga bersikulong binasa namin.
At nawa, Panginoon, maging bahagi ito ng aming pang-araw-araw na buhay. Just bless us, bless our families, and meet the needs that are represented in this congregation this morning. For we ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Nako po tayong lahat. Hallelujah. Okay. Of course, nangyari ito nang si Jacob ay paalisin ng kanyang ina at nagpakalayo-layo siya hanggang sa nakarating siya doon sa lugar ng kanyang tiyuhin na si Laban dahil papatayin siya ni Esau. Naalala niyo yung nangyari, di ba? Palibas ay inagawan ni Jacob ng pagkapanganay si Esau at pagkatapos inagaw din niya mula kay Esau na kanyang kuya ang kanyang blessings. Kung kaya galit na galit si Esau at gusto siyang patayin. Kung kaya tumakas siya at sa pagtakas niya sa lupain ng paraan ay nakita niya ang eksenang ito kung saan ay tinitipon ni Raquel ang alagang tupa ng kanyang ama at paiinumin sana at tumulong siya. Tinanggal niya yung takip nung balon upang mapainom ang mga tupang alaga ni Raquel. At first time na nakita ni Jacob si Raquel, nagulat ako kasi una niya makita si Raquel ay, ang sabi ng Biblia, hinagkan niya kaagad si Raquel. Hinalikan niya si Raquel. At pagkatapos siya ay umiyak. Siguro sa awa sa sarili, dahil nahiwalay siya sa pamilya, at ngayon nakita niya ang anak ng kanyang tiyuhin, actually pinsan niya. At siguro, ang isang dahilan din ay talagang lubhang napakaganda ni Raquel na hindi niya napigilan yung bugso ng kanyang emosyon at nahalikan niya yung napakagandang dalaga na naintindihan natin na may kapatid na si Leah ang ate niya na mas matanda sa kanya at siguro alam niyo na yung kwento na nung huli ay dahil nga talagang in love si Jacob kay Raquel ay nagtrabaho siya ng 7 taon. Nagpalipin siya sa kanyang tiyuhin at tumanggap siya ng maliit na sweldo para lang mapasa kanya o mapangasawa niya si Raquel. Pero tuso ang kanyang tiyuhin na si Laban dahil kinaumagahan pagkatapos siya magtrabaho ng 7 taon at nang ibigay na ng tiyuhin niyang si Laban ang kanyang anak at sinipingan ni Jacob nung gabing yun ang kanyang anak. Kinaumagahan, paggising niya ay si Leah ang katabi niya. Alam niyo na siguro yung kwento, di ba? At in other words, sabi nga natin sa Tagalog ay tuso man din ang matching na paglalalangan din. Kasi si Jacob ay, ang ibig sabihin ng salitang Jacob ay tuso o madaya. Sa termino ng mga negosyante, ang salitang supplanter, meaning deceiver, ay nanunulot ng deal. Ibig sabihin, meron ng deal, meron ng usapan, susulutin pa ng isang mahusay manulot na negosyante. At ito ang karakter ni Jacob. Kaya makikita natin na kung ganyan ang karakter mo at marami ka niloloko mga tao, magbibigay din ang Diyos ng katapat mo. Amen. Magpaparanas din ng Diyos ng isang karanasan sa iyo na hindi mo makakalimutan. Purihin ang Panginoon. Mandaraya siya, pero nadaya din siya ni Laban at kinailangan niyang magtrabaho ng 7 taon uli
para niya mapangasawa si Raquel. Dahil una niya na pangasawa si Leah at nagtrabaho ulit siya ng 7 taon para naman mapangasawa niya si Raquel. At ito'y nagpapakita sa atin ng magandang tipo. Si Jacob ay katipo ni Kristo. At si Kristo ay, kung titignan natin, siya ang Diyos na nagkatawang tao. At ang Diyos ay merong 2 bride. Ang bride sa Old Testament, ang Israel, na pinagpagalan niya o pinagtrabahuhan niya sa loob ng 1 linggo, matatawag na 1 linggo, o ang ibig sabihin nito ay ganap na panahon para makumpleto ang bilang ng mga Hudyo. Yun ang ibig sabihin nito. 1 linggo, 7 is the number of completion. Kung kaya nagkaroon ng bansang Israel, ang bayang piniri ng Diyos, hinirang ng Diyos, the chosen nation of God. At pagdating ng bagong tipan, ay meron pa rin piniling bayan ng Diyos. Amen? At ang pinag-usapan natin ng Bride of Christ, ang iglesia ng Panginoon. Amen? Kaya makikita natin na nagtrabaho muli ng 7 taon si Jacob. At si Jesus ay kailangan maghintay at magtrabaho ng 7 kapanahunan ng iglesia. At pagkatapos ng 7 kapanahunan ng iglesia ay lilitaw ang kanyang sinisintang si Raquel. Amen? At ang sabi ng Biblia, nung nagtrabaho daw si Jacob, ay tila baga ilang araw lang ang 7 taon. Matagal yung 7 taon para ka manilibihan sa iyong biyanan. Pero para kay Jacob ay parang saglit lang na lumipas yung 7 taon dahil sa pagmamahal niya sa kanyang sinisintang si Raquel. Amen? At sino makapaniwala na 2,000 taon na ngayon ang nakalipas simula nung mapako sa krus ang ating Panginoon? Ang bilis ng takbo ng panahon, hindi ba? At habang lumalapit tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon, tila baga nadodoble ang bilis ng takbo ng panahon sa dami ng sunod na pangyayari. Naalala ko tuloy na nung nandito ang Panginoon sa ibabaw ng lupa, yung huling 2 araw niya ay, kung di ako nagkakamali, ay 27 hula sa Old Testament ang sunod-sunod. Madali ang natupad in just 2 days. Kaya makikita natin na ganito rin ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? At alam natin na nasa huling mga araw na tayo dahil sa mga tanda na nakikita natin sa paligid at sa dami ng mga hula sa Biblia na sunod-sunod at madali ang agarang natutupad sa ating panahon, ay parang ang bilis ng takbo ng panahon. Kailan lang lumipat tayo dito sa Taytay? 2011. Anong taon na ngayon? 2017. 6 na taon na pala tayo ditong sumasamba sa bahay dalanginan ito. Amen. Purihin ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Nagmamadali si Lord. Gusto niya na tayong makapiling. Para siyang si Jacob. Amen. Na hindi niya makontain ang kanyang damdamin at gusto niya na itong express ng gusto sa kanyang nobya kapag nakapiling na natin siya sa pag-agaw at sa wedding supper. Excited ba kayo? Amen. Amen. Excited na ako sa wedding supper. Excited na ako na mapalitan ang aking katawan. Papasalamat ako sa Panginoon kasi yung aking eyesight ay naging 20/20. Sabi ng aking doktor, nang tinesting yung aking paningin, ay nabasa ko yung pinakamaliit na linya sa baba. Sabi niya, Mr. Soriano, 20/20 na ang vision mo. Parang vision ng isang teenager ang vision mo. Salamat sa Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. Ang pinapagpasalamatan ko hindi dahil sa makikita ko yung magagandang building, yung magagandang lugar sa iba't ibang
bansa na pwede kong puntahan. Hindi yan ang pinagpapasalamatan ko. Ang pinapagpasalamat ko po ay dahil binigay niya, ni-restore niya ang aking vision, nang sa ganon ay makapag-aral pa ako na matagal na panahon. Wala na akong higit pang kaligayahan kaysa sa tingnan ng kanyang salita. At nang makita ko ang aking sariling imahe sa kanyang salita at magawa kong ito ay namnamin at maunawaan ng gusto at lumalim ang aking kapayagan sa salita ng Diyos at nang sa ganon ay magawa ko itong i-share sa inyo. Amen. Amen? Naniniwala ako, binigyan tayo ng faculties ng Diyos, binigyan niya tayo ng mata, ng lahat ng sangkap na kailangan natin sa buhay, sa ating katawan. Hindi lang para yumaman tayo sa kalaman. Hindi lang para maging matalino tayo. Kundi gusto niya maging channel tayo ng blessing para sa iba. Amen. At yan sa tingin ko ang karakter ni Kristo na hinahanap niya sa bawat mananampalatayang Kristiyano. Ang Diyos ay naghahanap ng isang magandang babae. At ang gandang gustong makita ng Diyos sa kanyang iglesia ay hindi panlabas. Na kung titingnan natin, si Raquel ay napakagandang babae. Meron nga pala tayong Sister Raquel dito. At lahat na ay nasa kanya. Kumbaga siguro sa panahon natin, ang tawag natin dito ay head turner. Hindi po pwedeng hindi mo siya lingunin. Dahil talagang napakagandang babae nitong si Raquel. Siguro makinis ang kanyang complexion, maputi at batang-bata, magandang hubog ng katawan. At lahat na ng pwedeng hanapin ng isang binata sa isang dalaga ay nasa kanya. Kumbaga ay beauty queen material itong si Raquel. Pero kung titignan natin si Raquel, bagamat nabighanin niya si Jacob at lalampasan natin yung ganda ng kanyang mukha, yung hubog ng kanyang katawan, at siguro matangkad na babae itong si Raquel, makikita natin na meron siyang mga character flaws. Meron siyang mga kapintasan sa pag-uugali. At mababasa natin sa Biblia, tingnan natin sa Genesis 30. Genesis 30 verse 1. Na makita ni Raquel na hindi siya nagkaanak kay Jacob. Parang baog si Raquel. Maganda. Matangkad. Kaakit-akit pero baog. Hindi niya mabigyan ng anak si Jacob. Ano nangyari? Tingnan niyo, ang sabi ng Biblia ay nainggit si Raquel. Inggitera pala. Maganda nga, inggitera naman. Nainggit si Raquel sa kanyang kapatid at sinabi kay Jacob, Jacob, bigyan mo ako ng anak o kung hindi ay mamamatay ako. Can you imagine that? Sa kanyang frustration dahil hindi siya mabuntis, ay nagalit siya. Una, nagselos siya sa kanyang kapatid mismo dahil si Leah ay nabibigyan ng anak si Jacob, pero siya ay hindi mabuntis-buntis. Hindi magkaanak. Pangalawa, dahil sa frustration niya ay nagalit siya kay Jacob. Sabi, bigyan mo ako ng anak. Sa verse 2 ay makikita natin ang sagot ni Jacob. Sabi, at nagningas ang galit ni Jacob, sobrang galit. Kumbaga, LQ ito, away mag-asawa. Sa sobrang galit ni Jacob, laban kay Raquel, ay sinabi, ako ba ay nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata? Bakit ka nagagalit sa akin? Bakit ka nangihingi sa akin ng anak?
Diyos ba ako na pwede magbigay ng anak sa iyo? Diyos lang nagbibigay ng anak. Diyos ang dahilan para magbuntis ka. At hindi ako Diyos na siyang nagkait sa iyo na ikaw ay magbuntis at magdala ng tao. Sana naintindihan niyo yung kalagayan ni Jacob. Pero ito ang relasyon ng mag-asawa. Can you just imagine na ang pinakamahal, mas mahal ni Jacob na asawang babae, dalawa asawa niya, na si Raquel, ay ganito ang kanilang relasyon. Purihin ang Panginoon. At para tulungan ng Diyos, ay ganito ang nangyari. Verse 3. At sinabi niya, narito ang aking alilang si Bilha. Naalala ko si Sarah. Meron din siyang alila. Ang pangalan ay Hagar. Sabi niya, narito ang aking alilang si Bilha at sumiping ka sa kanya. Yung kanyang kasambahay ay pinasiping ni Raquel kay Jacob para upang magkaanak sa ibabaw ng aking mga tuhod. In other words, yung anak ng katulong ko ay ituturing kong sariling anak. Dahil hindi kita mabigyan ng anak, sipingan mo yung kasambahay ko at siya magiging anak ko sa iyo. Siya magbibigay ng anak, sa pamamagitan niya ay mabibigyan kita ng anak. Naintindihan mo gusto ko sabihin? At magkakaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya. Verse 4. At ibinigay niyang asawa si Bilha sa kanyang alila at sinipingan ni Jacob. At naglihi si Bilha at nagkaanak si Jacob ng isang lalaki. Verse 6. At sinabi ni Raquel, hinatulan ako ng Diyos at dininig din naman ng tinig, ang aking tinig at binigyan ako ng anak. Kaya't pinangalanan siyang Dan. Kung titignan po ninyo ang Book of Revelation, si Dan ay isa sa 2 tribong nabura ang pangalan sa langit. Dalawa sila, si Dan at saka si Ephraim. Pero ito ang naging bunga ng ideya ni Raquel dahil gusto niyang tulungan ang Diyos. Mga kapatid, hindi mo pwedeng tulungan ng Diyos. Sa Kanya nang gagaling ang lahat ng buhay. Amen. Gagawa siya ng himala mag-isa. Hindi siya nangangailangan ng tulong kahit kanino man. Hallelujah. Hindi nangangailangan ng tulong ang Diyos mula kay Sarah. Nang gumawa ng paraan si Sarah para matupad ang hula na magkakanak si Abraham ng maraming mga anak na lalaki, ay tinulungan niya rin ang Diyos at ibinigay ang kanyang kasambahay na si Hagar. At nakita natin ang nangyari. Ang naging resulta nito ay isang Ismael na sakit ng ulo. Sakit ng ulo ni Sarah. Amen. At yan ang mangyayari sa atin kapag pinangunahan natin ng Diyos. Amen. Nag-invest ka sa negosyo na hindi mo naman pinag-pray. At hindi ka nakapaghintay at basta ka na lang nag-enroll sa isang kurso na hindi mo pinag-pray. Hindi ka nanghingi ng guidance, ng gabay sa ating Panginoon. Kundi bugso lang ng iyong damdamin, ginawa mo isang bagay. Ang bunga niya ay isang Ismael. Na pagdating ng panahon, pagsisimula ng away, pagmumula ng gulo, at pagmumula ng pagsisisi. Purihin ang Panginoon. Ayaw ko ng permissive will ng Diyos. Ang gusto kong mangyari sa aking buhay ay ang perfect will ng ating Panginoon. Mangyayari lang sa iyo ang perfect will ng ating Panginoon kapag ikaw ay sumunod sa Kanyang perfect word. Amen. Pero kapag ito ay pinangatuwiranan mo at pinairal mo yung talino mo para bigyan ng interpretasyon ng salita ng Diyos, at diyan naligaw ang buong mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng interpretasyon ng iba't ibang denominational group sa salita ng Diyos.
Kung kaya nga, iisa lang ang Biblia ang pininiwalaan natin, pero tingnan nyo kung gaano karaming denomination ang nagdadala ng Biblia at hindi maaaring magsama. Subukan yung pagsamahin ng Katoliko at ng Iglesia ni Cristo. Hindi sila maaaring magsama. Ang Baptist at ang mga Methodist at ang Seventh-day Adventist at ang mga Sabadista, hindi sila maaaring magsama. Bakit? Dahil may kanya-kanya silang interpretasyon tungkol sa Biblia. Isang Biblia ang ginagamit, pero kanya-kanyang interpretasyon. Purihin ang Panginoon na narinig natin ang tinig niya sa huling mga araw. Hindi nangangailangan ng tagapagpaliwanag ang Diyos. Dahil ipapaliwanag ng Diyos ang sarili niyang salita. Paano ito mangyayari? Ang interpretasyon ng salita ng Diyos ay kapag ka nakita mo itong natupad. Ang illustration ni Brother Branham dito, in the beginning, sa Genesis 1, ang sabi ng Biblia, sa pasimula, ay sinabi ng Diyos, magkaroon nawa ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Let there be light. Hindi na kailangan ipaliwanag kung paano mangyayari. Sundan mo ang kasunod na pangyayari ng sabihin ng Diyos, magkaroon nawa ng liwanag. Ay nagkaroon ng liwanag. Tapos, amen. Hindi na kailangan ng kung anong matalinong paliwanag ng kung sinong mahusay na teologo, theologian, o seminarista, at pari o pastor na magaling magpaliwanag ng Biblia para matupad ang salita ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nagsalita, ito'y walang pagsalang matutupad. Huwag nating tulungan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Napag-usama namin noong nakaraang Women's Fellowship, yung mga women's na hindi naka-attend. Ang laki ng na-miss din nyo kasi ang ganda ng subject namin noong nakaraan. Kasi ang tingin ko, kapag ka ito ay nagawa ng isang babaeng mananampalataya, ang magawa niyang ibigin at parangalan ang kanyang asawa na hindi sumasampalataya. Magkaiba sila ng paniniwala. Siya naniniwala sa Biblia, pero yung asawa niya ay may ibang conviction. Siguro Muslim siya, siguro Katoliko siya, o whatever. Basta hindi sila pareho ng paniniwala. Pero kapag ka nagawa ng isang believer na makumbinsi ang kanyang unbeliever na asawa, at magawa niyang mahalin at bigyan ng parangal ang kanyang asawang lalaki, bagamat hindi siya sumasampalataya. Ang tingin ko, ito ay kahanga-hanga sa harap ng ating Panginoon. Ang tingin ko, nasa taong iyon, nasa babaeng iyon, ang tamang quality ng isang tunay na Kristiyano. Na sinasabi sa 1 Peter 3, na ang hindi sumasampalataya, kung kayo ay kasal sa hindi sumasampalataya, ay maaari niyo siyang himukin at ikayatin na sumampalataya rin nang hindi gumagamit ng mga salita. Purihin ang Panginoon. Alam niyo, ang frustration kasi ng isang believer na kasal sa unbeliever, kung ano man ang kadahilanan kung ba't nangyari yon, siguro nung ikasal sila, pareho silang unbeliever. Tapos na-convert siya pagkatapos makasal. Di ba? Hindi kasalanan yun ng babae. O kung sakaling sumuway siya sa utos ng Diyos, direktang inuutos ng Diyos, huwag kayo makipamatok sa mga hindi ninyo kapwa mananampalataya. In other words, huwag kayong mag-aasawa ng unbeliever. Pero dahil sa kahinaan, dahil sa kakulangan sa kapahayagan ay nagawa mong sumuway sa salita ng Diyos. Kaya nagkaasawa ka ng unbeliever. Pwede mangyari yun, di ba? At dito sa church natin ay may mga ganyan sitwasyon. Pero hindi nangangahulugan na porke unbeliever ang asawa mo ay magiging impyerno na ang pagsasama ninyo. Amen. Naniniwala ako na ibinigay ng Diyos sa iyo ang asawa mong lalaki. Purihin ang Panginoon. Ano man ang kadahilanan, Diyos lang ang nakakaalam kung bakit ka nag-asawa, nakapag-asawa ng unbeliever. Nakikinig ba kayo?
At at ang pangunahing katuruan na dapat nating huwag makalimutan ay ang Diyos ang tumatawag sa tao. Ang Diyos ang totoong bumabago ng buhay ng tao. Hindi ang pastor. Amen? Hindi ang diakon, hindi ang Sunday school teacher. Yung mga anak ninyo, huwag niyong iasa sa Sunday school ang kanilang buhay. Ang kanilang kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Mali silang magamit ng Panginoon, pero ang totoong nagliligtas sa buhay ng tao ay ang Diyos. Ang totoong nagre-reforma ng isang taong adik, sugapa sa gamot, Diyos lang ang makagawa niyan. Diyos lang ang nakaalis ng bisyo ko. Dati akong adik sa sigarilyo. Dati rin ako manginginom. At may mga pagkakataon, kaharap ko pa si Balasani, mag-ama kami, nagiinuman kami mag-ama, kasama yung mga tiyuhin ko. Pero salamat sa Panginoon, binago ng Panginoon ang buhay ko. Hindi ako nagbago dahil sa kadadaldal ng nanay ko. Hindi ako nagbago dahil sa kasasatsat ng mga kapatid ko, ng tatay ko, na noon ay mangangaral na. Pero may nangyari sa akin. Amen. Isinilang muli ako ng Espiritu ng Diyos. And only God can do that. Walang taong pwedeng magsilang sa iyo muli. Isinilang ka minsan ng nanay mo, pero ang sabi ni Kristo, you must be born again in order to understand the kingdom of heaven. Hindi mo maintindihan ang mga makalangit na bagay hanggat hindi ka na isisilang na maguli. Ito ang frustration ng isang asawang believer dahil yung asawa niya ay unbeliever. Ang kadalasan nangyayari, magkakaroon siya ng discontentment at disgusto sa kanyang asawang lalaki at lagi niyang pinapangarap na sana yung asawa ko ay believer. Naiinggit siya doon sa mga asawang babae, mga Kristiyanong babae, na ang asawa nila ay believer. Purihin ng Panginoon. Pero, ang malaking pagkakamali ng believer na asawa ay hindi nila tinatantanan yung asawa nilang lalaki kasasalita. Inuulit nila yung preaching ni pastor dun sa bahay. Kung paano nag-preach si pastor dun sa church, uulitin nila dun sa bahay sa kanilang asawa. Can you imagine what situation that is? What kind of a situation that is? Ang isang unbeliever, sa lahat ng ayaw niya, ay pinapamukha mo sa kanya yung mali niya. Totoo ba yung sinasabi ko? Purihin ng Panginoon. Hindi ka pwedeng makipag-usap sa isang bata na hindi pa nga pinapanganak. Amen. Nag-asawa ka ng isang tao na hindi pa pinapanganak. Sa espiritu, ang gusto ko sabihin. Pagkatapos ay kukwentuhan mo siya ng mga espiritual na bagay. Araw-araw ay may memory verse ka sa kanya. Tuwing umaga, meron ka memory verse sa kanya para magbago yung kanyang ugali. Pagdating mo sa church, magpapatotoo ka. O kaya ay magpe-prayer request ka at sasabihin mo yung masamang ugali ng asawa mong unbeliever. Lahat ngayon ng tao sa church, mga kapatiran sa church, ang tingin sa asawa mong unbeliever ay kontrabida at demonyo. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, ang isang babaeng puspos ng Espiritu ng Diyos, isang babaeng matimtiman, isang babaeng makadiyos, ay nagbibigay ng karangalan sa kanyang asawang lalaki. Hindi niya inihiya ang kanyang asawang lalaki. Purihin ang Panginoon. Mas
mas kumikilos siya kaysa nagsasalita. In other words, ipinapakita niya ang kanyang pananampalataya sa kanyang mga gawa. Hindi niya sinusumbatan palagi yung asawa. Dahil, can you imagine kung anong klase ng buhay? Meron kayo, na believer ka, unbeliever yung asawa mo, at maghapon at susumbatan kayo. Pinapasama mo ang image niya sa mga anak mo, sa kapitbahay mo, sa kapatiran. Purihin ang Panginoon. Ito yung sinasabi sa 1 Peter 3 na meek and humble spirit. Maamo, ano yung pagkasabi? Spirit of meekness and ano yung pagkasabi kanina? Hindi ko matandaan. Meekness and quietness. Meek and quiet spirit. Dapat ito ang makita sa mga babaeng sumasampalataya kay Kristo. The meek and quiet spirit. Now listen, hindi ibig sabihin ito na hindi na kayo magsasalita at kahit inaabuso na kayo ng asawa ninyo ay hindi na kayo mangangatuwiran. No, mali. Hindi yan ang gustong sabihin ng Biblia. Kundi ang ibig sabihin nito ay magtiwala kayo sa Diyos, magkaroon kayo ng kapanatagaan, huwag kayong magpapanik because God is in full control of everything, every situation. Ang ibig sabihin nito, katulad ng sinabi ng propeta ng Diyos, ang kailangan niyong gawin, apply the token to your household. Ibig sabihin ng apply the token to your household ay ipakita nyo ang totoong buhay na nagbago. Ipakita nyo ang totoong buhay ni Kristo, ang patotoo ni Kristo sa loob ng bahay ninyo, sa harap ng mga anak mo at ng asawa mo. At anong kasunod nito? Dahil ikaw ay sumasampalataya at nakita ng mga mahal mo sa buhay ng pamilya mo ang pagbabago sa buhay mo nang walang masyadong satsat. Kundi pinapakita mo ang pananampalataya mo mas higit sa kilos mo kaysa sa iyong mga salita. Sila rin naman ay mahahamon na mangyari nawa sa akin yung nangyari din sa taong ito. Nay, sana maging katulad mo ako. Paglaki ko, pagtanda ko ng konti, sana maging katulad mo ang buhay ko. At ang sabi ng Biblia, sumampalataya kay Kristo, ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas. Yan ang pangako ng Biblia. Hallelujah. Maliligtas ng walang salita. Kaya pala, ang sabi ng Biblia, ang lalaki lang ang pinahintulutan na mangaral ng salita. Naalala nyo? 1 Timothy chapter 2. Sabi, ang babae ay hindi pinahintulutang magturo ng salita ng Diyos. Ang reason ni St. Paul, dahil ang salita ng Diyos ay dumating lang sa inyo. Hindi sa inyo direktang iniutos ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kagaya na nangyari dun sa Garden of Eden, ang salita ng Diyos ay direktang dumating kay Adan. At si Adan lamang ang nagpasa sa kanyang asawang si Eva. Nakikita niyo ang sequence? Ang Diyos, papunta kay Adan, si Adan, papunta kay Eva. Amen. Hindi dumiretso ang Diyos kay Eva. Dahil alam ng Diyos na si Eva, na ang babae, ay ang weaker vessel kung tawagin. Now, pagdating sa sinasabing weaker vessel, hindi ibig sabihin ito na second class na tao kayo, ang mga babae. Kundi bagkos, ang ibig sabihin nito, first class na tao kayo. Anong gusto ko sabihin? Pag sinabing weaker vessel, ang sabihin nito ay parang babasaging baso o kristal na dapat ay iniingatan ng paghawak, iniingatan ng pagtatago, nilalagay sa ligtas na lugar, sinisecure, dahil isang bagay ito na fragile o madaling masira o madaling mabasag. Nakita nyo?
Hindi kayo segunda klaseng tao. Kundi, kaya sinabing weaker vessel ay kayo ang dapat mas ingatan. Ang lalaki ang dapat mag-ingat sa inyo at isecure ang inyong kalagayan bilang asawang lalaki. Ano bang gusto nyo? Yung kayong nag-iingat o kayong iniingatan? Kaninong estado ba ang mas mataas? Doon sa nag-iingat o doon sa iniingatan? Ang isang example ko rito ay yung kahadiyero. Ang kahadiyero, makakabili kayo, magandang klaseng kahadiyero, 25,000 o 50,000 siguro. Makakabili kayo ng matibay na kahadiyero, electronic pa yan. Pero ang laman ng kahadiyero, kaya kayo bumili ng ganong kamahal na kahadiyero, ay hindi para magtago ng 50 pesos. O hindi para magtago ng kapirasong singsing. Kaya kayo bumili ng mamahalin na kahadiyero ay dahil meron kayong gustong ingatang isang bagay na mamahalin. At kadalasan, mas mahal yung iniingatan kaysa dun sa pinag-iingat. Mas mahal yung nakatago dun sa kahadiyero kaysa sa kahadiyero. Naintindihan niyo ba ang gusto ko sabihin? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. And you are commanded to learn in silence. The Bible said, you're not given authority to speak the word and preach. Ang ibig sabihin nito ay preach the word. To speak means to preach the word. But you are commanded to be in silence. Be obedient to your husband and be in silence. Dahil kung nagsasalita ang asawa mo at magsasalita ka rin, chances are wala ka matututunan. Pero kapag ka nagsasalita yung asawa mo at nakatahimik ka lang at pinapakinggan mo at dinadigest, iniintinding maigi kung ano yung sinasabi ng asawa mo, matututo ka. Kaya naman, nang ihayag ng Diyos ang pinakadakilang misteryo sa ibabaw ng lupa, sa lahat ng panahon, ito yung pagbaba ni Kristo dito sa ibabaw ng lupa. Remember, the seventh seal is the coming of the Lord. Ito ang pinakadakilang hiwaga sa lahat. Can you say amen? Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, nang buksan ng kordero ang tatak, ang ikapitong tatak, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Nakita niyo? Ang mahalagang hiwaga, shall we say, pinaka-importanting turo sa Biblia, nang ito ay ipahayag ng kordero, walang iba kundi si Kristo, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. At naintindihan niyo ba na nandyan tayo sa loob ng kalahating oras na yan ngayon? At dapat ang iglesia ay matutong manahimik. Dahil kung sasabayan natin at kanya-kanya tayo ng kuro-kuro, kanya-kanya tayo ng paliwanag sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, lalo lang tayo magkakagulo at hindi tayo matututo. Kaya kinailangan lumabas tayo sa denominasyon o sa organisasyong pinanggalingan natin para pinalalabas tayo sa confusion. Pinalalabas tayo sa lahat ng ingay, sa lahat ng interpretasyon, sa lahat ng klase ng turo na hindi mo naman makita sa Biblia. At pinababalik tayo sa purong katotohanan ng salita ng Diyos, sa hubad na katotohanan ng Biblia. Kaya may message ngayon. Kaya may Church of the Overcomer ngayon. Ay dahil nangusap ang Diyos at ang ginawa ng iglesia ay hindi siya nagpasikat, hindi siya nagpaganda, hindi siya nag-ingay at tumawag ng pansin ng sanlibutan.
kundi ang iglesia ay nanahimik. At kung ano lamang ang sinasabi ni Kristo, yun lamang ang kanyang sinusunod at wala nang iba. Amen? Narito tayo sa panahon kung saan ay lalo na sa ating kultura, sa kulturang Pinoy, hahangaan ka ng Pilipino kapag ka ikaw ay bata at maganda at glamoroso. Tama ba yung sinasabi ko? Kaya nga kapag ka yung mga beauty contest, ang hinahanap nila ay beauty and brains. Pero kaiba naman ang Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi beauty, hindi brains. Ang hinahanap ng Diyos ay character. Tulungan mo akong hanapin, Brother JP. Beautiful characteristic of Jesus. Beautiful characteristic. Characteristic. Tama naman. Ayun. Yan. Taas mo nga. Yan. Sabi ni Barbara, now I think it is our duty to make the inside right by the grace of God, to be so grateful to God that this will not be just a beautiful building that we've come to, but may everyone who comes in see the beautiful characteristic of Jesus Christ in every person that comes in. Sinabi niya ito tungkol sa kanyang simbahan, si Brother Branham. Ang Branham Tabernacle, kung titingnan niyo sa labas, ay parang simple lang. Pero nakarating na po ako dito at nakita ko na maganda pala ang Branham Tabernacle. Yung interior nito ay napakaganda, yung kanilang mga upuan ay napakaganda. At parang hawig nga sa ating church kasi meron din silang balcony. Para mas maliit lang yung balcony nila kaysa sa atin. At dahil ginastusan ng malaki ng church iyon, bago pa ipangaral ni Brother Branham ang 7 seals, at ipinagmamalaki ni Brother Branham ang kanyang simbahan dahil sa ganda nito. At sabi, sana hindi lang ang ganda ng simbahan ito ang makita ng mga tao, kundi sana lahat ng pumasok dito ay makita nila ang beautiful characteristic ni Jesucristo. Ang magandang katangian, magandang ugali ni Jesucristo sa bawat tao na sumisimba rito. At ganyan din ang desire ko para sa Church of the Overcomer. Sana hindi lang nila makita yung magandang simbahan, yung magandang upuan, magandang pulpito, kundi pagpasok ng tao dito ay makita nila ang napakagandang katangian ni Jesucristo sa bawat taong sumisimba rito. May it be a consecrated place to our Lord, a consecrated people, for no matter how beautiful the structure is, and that we certainly do appreciate, the beauty of the church is the character of its people. Ang totoong kagandahan ng iglesia ay ang magandang ugali ni Kristo na nakapaloob sa mga taong sumisimba rito. Amen. The real beauty of the church is the character of His people. Sabi ni Brother Branham, young people, dapat ang hanapin ninyo ay character. Quote search, one chose a beautiful girl. One chose a beautiful girl. Yan.
Sabi ni Brother Branham, choosing a bride, that always stuck with me of how that was. One chose a beautiful girl and the other one chose character. Meron kasi siyang dalawang kinasal at yung isang lalaki, ang pinili niya ay napakagandang babae at nandun siya sa taas ng alta sosyedad, kumbaga. Sosyal, kumbaga. Pero yung isang binata naman, ang pinili niya ay isang babaeng Kristiyano na may Espiritu ng Diyos at may magandang karakter o pag-uugali. Sabi niya, yung isa, ang pinili niya ay napakagandang babae, but the other one chose character. Dapat yung isa naman, ang pinili niya sa halip ay ang magandang pag-uugali ng babae. Now that's the only way that you could choose. First, look for character, and then if you love her, fine. First, look for character. And then if you love her, fine. Purihin ang Panginoon. Mga young people, kung hahanap kayo ng mga pamangasawa, first look for character. Amen? At makikita nyo lang itong hinahanap ng Diyos na character sa isang taong matagal na panahon ng lumalakad na kasama ni Kristo. Matagal na panahon ng nakakarinig ng pangalan ni Kristo at nag-aaral ng kanyang salita. Sa isang taong puspos ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Yung tinatawag na meek and quiet spirit. Hindi mo siya nakikitang natataranta. Hindi mo siya nakikitang nagtatatalak. At para bagang pag nagsalita siya, kung ano yung sinasabi niya, yun ang mangyayari. Hindi. Pero ang isang taong puspos ng Espiritu ng ating Panginoon, magagawa niyang manahimik sa isang very tense na atmosphere. Sa isang mapanganib na sitwasyon. Knowing na ang Diyos may control sa lahat ng bagay. Kahit ano pa ang makita niya ugali ng asawa niya, magagawa niyang manahimik at sabihin, Panginoon, I already applied the token. And I believe your word. Isa sa mga araw na ito, hindi ko man makita kagad, pero maghihintay ako, magtitiyaga ako. Isa sa mga araw na to, babaguhin mo ang buhay ng asawa ko. Panginoon, hindi ako nagmamadali. Kung hindi ko makita sa aking mga anak ang tamang pag-uugali, isa sa mga araw na ito, alam ko, tutuparin mo ang iyong pangako. At babaguhin mo ang ugali ng aking mga anak. Sa araw, gagawa ka ng sirkunstansya sa buhay nila at mag-iiba ang direksyon ng kanilang buhay at susunod sila, magsisimula silang sumunod sa iyong salita. That's the meek and quiet spirit na hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi yung pasikat tayo. Hindi yung porque may alam kang konti sa Biblia, gusto mo lang turuan lahat ng tao. Walang epekto yung katuturo mo kung hindi naman makita sa buhay mo. Matter of fact, ang asawa mong unbeliever, walang ibang babantayan niyan, palibasa, wala ka na ring ibang ginawa kung hindi ang ipamukha sa kanya ang mali niya, ang bisyo niya, ganito ang mga kahinaan niya, at hinihiya mo ang pangalan niya at ang kanyang, niyurakan mo ang kanyang dangal sa harap ng ibang tao, umasa ka, nahahanapan ka rin ng butas niyan. Sa konting pagkakamali, hahanapan ka rin ng maipupula sa iyo ang unbeliever mong asawang lalaki. Kaya anong sinasabi ko sa inyo? Matuto tayo magtiwala sa Diyos. Amen? Matuto tayong pigilin ang ating mga dila sa pagsasalita. Matuto tayong bigyan ng constraint ang sarili natin upang wag tayong masyadong mabilis maging
humatol sa iba. I'm finding out, ang taong totoong nakaranas ng biyaya ay mabiyaya rin sa ibang tao. At tinitingnan ko si Abraham na ama natin sa pananampalataya. Si Lot ay pamangkin niya at hindi niya dapat kasama sa kanyang paglalakbay. Kaya sabi ng Diyos, iwan mo ang mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, at aakayin kita sa isang lupa na sagana, sa isang lupang pangako, at magiging ama ka ng maraming bansa. Pero dahil sa pagmamahal ni Abraham kay Lot, isinama niya si Lot. At nung bandang huli, nakita niya na mas mayaman pa si Lot kaysa sa kanya. At ang totoo ay umabuso yung kanyang mga tauhan. At dahil dito ay nagkaroon ng sigalot ang mga tauhan ni Abraham at tauhan ni Lot. At nung bandang huli, nag-usap silang magtsuhin at ang sabi ni Abraham, malaki naman ang lupain at mamili ka, Lot. Ikaw ang bibigyan ko ng priority na mamili. Pag pinili mo yung kaliwa, dito ako sa kanan. Pag pinili mong manahan dito sa kanan, dito ako sa kaliwa. Think about it. Ang karakter ni Abraham. Sabit lang si Lot kung tutuusin. Pero siyang binigyan ng priority, binigyan ng karapatan na mamili kung saan siya maninirahan. Sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanya. At nangyari yung pangungubkob ng 5 hari, makapangyarihang hari. At kinubkob ang asawa ni Lot, ang mga anak ni Lot. Si Lot ay dinalang bihag ng mga haring makapangyarihan. At anong ginawa ni Abraham? Si Abraham ay hindi naman warrior, siya ay isang magsasaka. At yung tauhan niya na 138 na ang alam lang gawin ay magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga hayop, ay inaya niya makapagyera laban sa kaharian ng 5 hari. Para ano? Para habulin ang mahal sa buhay niyang si Lot, ang isang kapatid na napariwara ng landas. At Brother Bram said something about it. Maybe I can share it with you. Any minister that's sent out, that's apostrophe yan, sent out. Any, yan. Hebrews chapter 7, sabi ni Brother Branham, any minister that is sent out under the inspiration of the King of Heaven will not go for money, neither will he go to make big churches, neither will he go to inspire denomination. He will only go for one principle, and that is to bring back his fallen brother. Whether he gets a dime in the offering or whether he doesn't, it won't make a bit of difference to him. Ito daw ang gagawin ng isang tunay na mananampalatayang Kristiyano, isang tunay na ministro ng Panginoon. Hindi niya pag-iinteresan ng anumang yaman o anumang bagay sa sanlibutan. Hindi nakipagyera si Abraham sa 5 makapangyarihang na hari dahil interesado siyang makamkam ang kaharian, ang kayamanan ng mga kaharian ito. Hindi. Ang tanging intensyon niya ay habulin ang isang naliligaw na landas, ang kinubkob niyang pamangkin na si Lot. At purihin ang Panginoon. Kung nakaranas ka ng biyaya, dapat matuto kang ibahagi ang biyayang ito sa iba. Kung meron akong
gustong pag-usapan ng mga tao tungkol sa simbahan natin, alam nyo, lahat ng pastor, yan ang pangarap. Ang magkaroon ng impact ang kanyang iglesyang pinapastoran sa komunidad na kinabibilangan nito. Kung meron mang gusto kong marinig na pinag-uusapan ng komunidad tungkol sa Church of the Overcomer, ang iglesyang yan ay iglesyang mabiyaya. Ang iglesyang yan ay iglesyang tunay na karanas ng biyaya. Therefore, ang iglesyang yan ay nagbabahagi din ng tunay na biyaya galing sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Sa iglesyang yan, hindi ako mangingiming pumasok dahil alam ko sa iglesyang yan, tatanggapin ako. Kung paano tinanggap ni Kristo ang pinaka-masamang makasalanan, alam ko tatanggapin ako sa iglesyang yan. Amen. Dahil yan ang hinahanap na ugali ni Kristo sa mga Kristiyano sa huling panahon. Naghanap siya ng iglesyang matututo ng tahimik. Sa loob ng kalahating oras, nagkaroon ng katahimikan habang ipinahayag ni Kristo ang kanyang sarili sa kanyang iglesia, sa kanyang nobya. At purihin ang Panginoon. At ito ay mangyayari lamang sa atmosphere ng katahimikan at kapakumbabaan sa harap ng ating Panginoon. Amen. Let's all stand. Amen. Nandiyan ba yung beauty is in the eye of the beholder? Sana makita natin, ano? Because I want to sing that. Beauty is in the eye of the beholder. The key of C ata natin kinakanta yan. People laugh when they see my mistake, and they doubt whether God lives inside. In their eyes, I may never be perfect, but God's love looks beyond the outside. Listen to this chord. Oh, beauty is in the eyes of the beholder. He sees me for who I really am. All my sin, His precious blood just covers over. I know beauty is in the eye of the beholder. In God's word, it says, be perfect. Amen. Thank you, Jesus. But I know in my flesh I'll never be. And there are times all I see is my weakness. But I'm so glad He sees His beauty in me. Beauty is in the eyes of the beholder.
chorus with me. Oh, beauty is in the eye of the beholder. He sees me for who I really am. All my sins, His precious blood just covered over. I know beauty is in the eye of the beholder. Will you sing it with me? Hallelujah. Oh, beauty is in the eye of the beholder. He sees me for who I really am. All my sins, His precious blood just covers over. I know beauty is in the eye of the beholder. All my sin, His precious blood just covers over. I know beauty is in the eyes of the beholder. Hallelujah. Sa umagang ito, merong nakatingin sa atin. At hindi masyadong mahalaga sa kanya ang ating panlabas na anyo, ang tinitigyan niya ay ang puso natin. Ang tinitignan niya ay ang pagnanasa natin na maging kaaya-aya tayo sa ating asawang lalaki. Anuman ang kanyang gustuhin, anuman ang kanyang ipag-utos sa atin, sana masumpungan natin ang sarili natin. Nagsasabi, Opo, Panginoon, handa ako sumunod. Kung yan ang kalooban mo, handa akong sumunod. Panalangin tayo. Lord Jesus, salamat po sa payak na mensahe ito sa umagang ito. Pero, Panginoon, ito'y napakatotoo na kung minsan sa aming pagnanasa na may pahatid sa mga taong hindi nakakaunawa, mga taong hindi pa sumasampalataya, ang tungkol sa iyong salita, Panginoon, ay nadadala kami ng aming emosyon at sumusobra ang aming paliwanag. Pero Panginoon, hindi kailangan ng paliwanag ng iyong salita. Because when you say something, ang kapaliwanagan nito ay ang katuparan nito sa aming mga buhay. At ayaw mo, Panginoon, na makita ng mga taong nakapaligid sa amin ang karakter ni Kristo. Not so much sa pamamagitan ng aming mga pananamit at sa panlabas naming itsura, Panginoon. Dahil kung minsan ay nakapandadaya ang panlabas na itsura, Panginoon. Pero ang gusto naming makitang katanggap-tanggap sa iyo ay ang aming panloob na pagkatao. Ang gusto naming kagandahang matanggap mula sa iyo sa umagang ito ay ang kagandahang nakatago. Ang kagandahang tanging ang iyong banal na espiritu ang makapagbibigay sa amin. Ang karakter, pagkatao at pag-uugali ni Kristo na mapapasamin lamang sa tunay na karanasang pagkasilang na maguli na ipinangako mong mangyayari sa bawat taong sumasampalataya sa iyo. Dalangin ko ang bawat isang naririto, lalo ang mga bisita namin, Panginoon, marahil hindi pa nakakilala sa iyo. O Diyos,
Sa umagang ito, isinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Ikaw nawa ang magkaroon ng paghahari at pamumuno sa aming buhay. Upang hindi ang sarili naming plano at sarili naming diskarte sa buhay at mga kaisipan ang matupad sa aming buhay, Panginoon. Kung hindi, kung ano ang nasusulat sa iyong salita. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat sa amin na maging mapagpasakop ng lubusan sa iyong salita. Nalalaman namin na nagsikap ka 7 taon sa lumang tipan, 7 taon, 1 linggo, Panginoon, sa bagong tipan. Dahil nananabik kang makita at finally makapiling ang iyong sinisintang nobya. Panginoon, ang desire mo na makapiling kami sa iyong kaharian na iyong inihahanda sa amin. Hallelujah. Nawa, maging ganun din kalalim ang aming pagnanasa, Panginoon, na makapag-isa sa iyo. Hindi lamang, Panginoon, sa pag-agaw, kundi bawat sandali ng aming buhay dito sa ibabaw ng lupa habang kami naghihintay sa araw ng iyong pagbabalik. Magawa nawa namin makipag-isa sa iyong salita. Upang, Panginoon, kapag tinignan kami ng tao, kapag binantayan nila ang buhay namin at pinagmasdan nila, Panginoon, kung anong klase ng pamumuhay mayroon kami, ay hindi ang pagkatao namin ang makita, kung hindi ang pagkatao mo. Hindi na kami ang kanilang makita, kung di ikaw na siyang kumokontrol ng buhay namin. Maraming salamat sa iyo. Pinapabot ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga pangailangan namin sa umaga ito. Umaasa ang lahat ng ito ibibigyan mo ng katugunan. Salamat, Lord, sa lahat ng blessing, sa lahat ng mabuting kaloob na tinanggap namin sa iyo sa linggong nagdaan at sa tanang buhay namin simula nang kami makakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, na kinilala mo kami bago pa itadagan sa libutan at hindi ka papayag na may anumang bagay na hindi maganda at hindi mabuti na mangyari sa amin habang kami nasa ilalim ng proteksyon ng iyong banal na Espiritu. Maraming po salamat, Panginoon. Makita mo nawa ang kagandang hinahanap mo sa bawat taong naririto sa umagang ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito ang samot dalangin namin. Lahat tayo magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Oh, beauty is in the eyes of the beholder. Lakasan natin, awitin natin lahat. He sees me for who I really am. Can you believe that? All my sin, His precious blood just overflow. I know beauty is in the eye of the beholder. Let's sing it one more time. Oh, beauty is in the eye of the beholder. Pagpalain